So yan, umabot na tayo dito laser. So dati ito yung chinek natin na 4 tier 2. Ngayon may problema yung makina. May something noise na bagong andar. So, check muna natin. So yan, pandarin natin. Neutral eh. Okay. Wala siya no. Saya lang mabasiyo. Pati man tingog ka din na. Oo. Lumay. Pasok na ron, friend ni. Kung sang adlaw, kami ni agaw. Pagandar, inani, pagkaon. Pasok. So lumalabas lang yung malakas na tunog kapag isang araw standby ganun. So yung nakita natin na naging problema is guys yung timing chain niya. So kailangan talaga palitan. So kadalasan issue nito guys sa mga quarter to ganito talaga pag may something noise dito sa loob ng makina. So check muna natin, tagalin natin yung cover. Tsaka may parts naman daw na binili, so papalitan natin. So ito yung parts na binili. So pakita ko sa inyo kung anong mga parts ito. Yan. So tensioner assembly timing belt. Pero ito guys, hindi to timing belt ha, timing chain to. So karaniwang tawag lang nito is tensioner assembly. Ayan. Ayan. Ito yung itsura. So kung weak na yung spring dito guys sa loob, so nagko-cause ito ng or hindi na may tulak mabuti yung timing chain na dapat tinutulak niya ng sakto. So sa ito sa mga dahilan, tsaka itong ipapalit natin na timing chain. Yan. So ito guys, dalawa kasi timing chain ng 4 tier 2, yung sa may crankshaft at ito sa may camshaft. So ito kadalasan yung tumutunog sa makina. So kapag maluwag na rin ito, yun yung nagkukos na umiingay yung makina. At saka itong tensioner, yung hindi na gaanong matigas yung spring sa loob. So ayan. So tatanggalin muna natin yung luma. Natanggal na natin yung cover niya sa timing chain sa ibabaw. Ayan. So ito yung itsura sa loob ng timing chain. So, ito yung papalitan natin sa may camshaft banda. Ayan. So ito yung sa may bandang ilalim. Ayan. So itong plastic na ito, so dito yan nakakabit. Tinanggal ko na lang. Ayan. So support to ito ng chain para hindi tumalon. So ayan. So tatanggalin muna natin yung chain at saka alamin natin yung play o luwag ng dating chain niya at saka itong tensioner. Ayan. So ito natanggal na natin yung chain, timing chain niya. So ito yung tensioner. So medyo malambot na yung tensioner.
So kailangan talaga palitan to guys, kasi ito yung tumutulak sa itong plastic nito patungong timing chain. So hindi na siya ganong malakas. Ayan, so papalitan natin yan. Tsaka itong chain, ganito ko sir. So papakita ko sa inyo kung paano malalaman yung malalaman yung sira na yung timing chain nyo. So hindi lahat ito lumuluwag. So may mga part lang na dun yung lumuwag. Yan. So ganun lang yung pag-check sa isahin. So kanina chinik na namin to, may mga part na lumuwag ito. So medyo maluwag na siya. Yan. Sa ito banda. So nagkakaroon na ng play. So ito guys, maluwag na siya. Masyadong maluwag na. So ito rin. Yan. Masyadong maluwag na. So hindi lahat talaga lumuwag, pero may mga part na iilan lumuwag na. So yun, kung nagkakaroon na siya ng play, ayan. So Tingog. kukunin natin yung bago. Ayan. Papalitan natin. So ito na yung bagong bili na timing chain. Ayan. Ayan. So made in Korea. Tatapat natin yung luma. Ayan. So may tatlong marking, ito kulay gold yan. Ito yung itatapat nyo sa camshaft. Ayan. So yung isa, ito yung itatapat nyo sa fuel pump pressure. Ayan. So papalitan natin guys. Saka itong tensioner, yung bagong tensioner. Ayan. So ayan guys, na-install na natin yung bagong chain. So pinaikot natin yung ito. So okay na. Masikip na yung lahat ng parte ng iniikutan ng timing chain natin. So itong tensioner bago na rin. So pinalitan na itong bago natin ng bago kasi halos magkaedad na silang dalawa. So yung mga plastic guide niya okay pa naman, walang mga sira. So hindi muna natin papalitan. So ayan. So ayan guys, na-install na natin lahat yung parts na tinanggal natin, pati yung mga upuan. So pinandar na natin ngayon. So nawala na yung lagotok ng makina. So isa yon sa mga problema guys sa mga Porter 2, yung timing chain kapag lumuwag na, tatalon yung timing niya. Tapos yung tensioner, kapag malambot na yung loob nun, may spring, kapag malambot na, kailangan na talaga palitan, kasi isa din yun sa mga dahilan na kung bakit tumutunog yung bandang ibabaw na timing chain nyo, kasi hindi na gaanong mahigpit yung tulak niya sa timing chain. So ayan guys, so yung may konting tunog dyan na parang sagit-sit, sa belta po yan kasi nabasa sa oil. So lilinisin ko muna yan and then fix natin lahat. Saka yun lang guys, and then scan ko muna to kung may trouble code ba. Saka delete natin yung mga fault codes kasi may mga wirings ako na tinanggal kanina, lalong lalo na sa injector. So
delete ko muna yung mga fault codes. Ayan guys. Ayan, scan natin. So dapat talaga nga na i-scan natin guys yung sasakyan kapag may tinatanggal tayo ng mga wiring. So ito yung lumabas guys na mga tinanggal natin na wiring. So yung fuel rail pressure sensor circuit ay bank 1 at saka camshaft position sensor A circuit range performance bank 1 or single sensor o tinatawag na P0193 at saka P0341. So yan guys, yan yung mga natanggal ko kanina kasi chinek natin yung makina. And then i-delete natin to ngayon para sure na walang fault codes na natira. So clear natin. So failed siya guys. So kailangan natin patayin yung makina. So maingay yung belt. So switch off, ignition on. Ayan, then delete natin guys. Failed pa rin. So yan, wala na. So wala nang full code guys. So i-clear pa din na. Yan, wala na. So pandarin natin ulit. Ignition's off, on. Yan. Dapat talaga ma-scan yung sasakyan kapag may gagawin kayo at saka ginagalaw yung mga wirings para walang fault codes na matira.